Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong chismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, nako ikatutuwa po ninyo ang magiging update natin ngayong gabing ito. Pag sure tayo dyan na kayo ay kikiligin dahil napakasaya ng update natin ngayong gabing ito. Patungkol nga po ito sa ganap ng Kim Pao. Ayan, alam ko ang lahat kayo, hindi lang ilan, lahat kayo ay nakapanood na ng ilang mga clips ng ganap ng Kim Pao. Pero excited ako pa rin i-share sa inyo ito. So, ano yan? Mamaya, pag-usapan po natin. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, pabuena ba ng comment nga po muna tayo. I know guys, sabi dito from Madam Marites Duenas, ayan, shoutout po sa inyo sa ninyong pamilya kung nakikinig kayo ngayon. Sigurado ako, bilyon din yung kikitain ng Kim Pao. Ilang araw pa lang ngayon. Lalo na bukas at sa linggo, punuan yan. Baka nga may midnight show. Katulad sa Kat din, at least nasolo. Tama naman, nasolo. Kasi letter U kaya nakukonsyos ako kung tamang basa. Nasolo na ng ABS-CBN dahil walang collab. Yes. Sabihin na natin malaki ang kinita talaga ng isang love team, pero hati sila doon and wala pong dapat ipagkumpara. I mean, maging happy tayo sa anumang kitain ng movie ng Kim Pao kasi sigurado naman guys na malaki pa rin yan. Meron kasi iba naliliitan sa 12 million. Hoy! Grabe kayo, 1M nga, wala ako. Charot lang, hindi. Kasi marami pa pong mga pa-block screening. So, pa-block screening, kaya sigurado po malaki ang kikitain ng movie ng Kim Pao. So, alam mo yung slowly but surely. Meron ako nababasa ditong comment na sobrang laki kinita daw ng movie ng Kim Pao. Kung hindi, parang 200M, kung hindi ako nagkakamali, kanyan. So, wala pang legit source tayo na nako-confirm about about that kita. Pero, as long as gusto ko makarinig ng ganong balita din. Pero sa totoo lang tayo. So, sa post ng ABS-CBN, 12M, and I'm happy doon. Hindi pa naman tapos, so hindi pa natatali overall na kinita or kikitain pa ng Kim Pao. So, ang dami pong pa-block screenings. And ngayong weekend talaga, Sunday, ayan, na maasa tayo na dadagsa po yung mga tao dahil yan po ay pahinga, family time. Kaya guys, tayo sumugod tayo sa mga sinehan. Kailan ba kayo naka-schedule? Yung ibang family din kasi, syempre may pasok sa school. Gusto nila kasama yung mga tsunakas sila sa pagpasok. And of course, asawa nila, alam niyo naman, ang day off, usually Saturday or Sunday. Kaya, iniintayan niya syempre para sabay-sabay. And wala pang inilalabas ngayon kung magkano na yung kinita. So, surpresahin na lang siguro tayo. Anyway, ayun, thank you so much, Madam Marites Duenas, sa inyong positivity. Nakikita po ng billion ang movie ng Kim Pao. Ganyan dapat. Positivity lang para ma-attract din po natin ang positive energy. Ayan. Kung gusto talaga natin kumita ang movie ng Kim Pao. Samantala, sabi naman dito, as a fine po ni Kim from PBB till now, wala akong masasabi sa attitude ni Kimi. So, lahat ng bashers kumakain na lang ng ampalaya. Bet ko si Pau for Kimi, sana sila till end. Pray for them. Actually, may mga tao talaga na hindi gusto
to yung mga mga masyadong green flag. Even sa guy, biruin ninyo ha, yung mga babae, hindi lahat pero kadalasan ayaw nila ng masyadong green flag. Masyado daw kasi feminine. Ewan ko yung thinking ng mga tao. Mas gusto nila yung bad boy, ganyan. Tapos iiyak-iyak sa huli. May ganyan tayong attitude mga tao na ayaw sa masyadong malinis. Like si Kim sobrang bait. So hindi talaga nawawala yung hatred sa kanya. Siguro kasi ganun talaga pag nasasapawan. Alam mo yun, halimbawa sa babae nga, kapag super kang maganda, usually wala kang friends. Bakit? Kasi walang gustong makipagkaibigan sa iyo sa sobrang insecurities. Ganon. Basta, ewan ko ba, bakit hindi ba matutunan ng lahat na mas matimbang dapat ang kabutihan. Wala eh. Gusto lagi yung challenging, yung pangit. Awan ko. Napakagulo ng utak naman. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Iba na yung iniidolo. Nalala ko na naman yun sa PBB. Mas gusto na nila yung mga bully. At least daw nagpapakatotoo. Kasi yung masyadong mabait na sila, naboboringan ang talaga ng utak ng mga tao. Kaya hindi ako nagtataka na si Kim may mga bashers. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kung unjust nga, 'di ba, may basher. Nung siya ay nandito sa lupa. Tayo pa kaya mga tao lang. I think we would always want to choose to rewind stuff and change parts of our experiences or our past where we made mistakes. Pero siguro rewind na lang, tapos rewind ko pagka labas ni Kim ng PBB. Tapos, lilipat na kagad ako galing GMA ko. Diretso. Samantala, dumako naman tayo dito sa pinaka-central ng ating update ngayong gabing ito. Ayan, napakinggan nyo naman na siguro about dito sa sinabi ni Paolo Avellino. Mas pinili po niya ang rewind. Kung saan, kung rewind nga, pagkalabas pa lang ni Kim, susunduin na niya. Charot, lilipat na agad siya ng ABS from GMA. Alam mo yun, parang kasi si Kim, parang tingin ko, ibig sabihin ni Paolo dito, nanghihinayang siya. Kasi ang tagal niya naghintay, 15 years. Kung i-rewind niya, 'di ba? Hindi na niya kinakailangan maghintay. Pagka labas pa lang ni Kim Chiu, popormahan na niya agad. Wala nang Gerald na papasok sa buhay niya and Sian. Andun na agad siya for the bakod. Charot. Yung hindi nasasayangin ni Paolo Avellino yung pagkakataon. Grabe, parang ayaw na ipamigay si Kim. Haharanahin niya agad-agad. Haharanahin na para hindi na mapunta sa iba. So, para may panghihinayang siguro si Paolo na, kung kumilos sana ako agad. Charot. Okay lang yun, Pao, kahit hindi ka na mag-rewind, kahit hindi ka na bumalik, na naman, kahit 15 years kang nakapag-antay or nag-antay, ang importante, sa'yo pa rin talaga bumagsak si Kim or kay Kim ka pa rin bumagsak kayo sa isa't isa, yun ang importante. Hoy, grabihan, kaya naman, huwag mo na yung pakawalan pa, diretso mo na yan sa simbahan, mag-I do na kayo doon, grabehan naman, napaka-demanding naman talaga na fan ito, si Gandara. Kung nandito lang si Paolo, sabihin ni Pao, para desisyon. Pero sana, pag-pray po natin yan. Manifest po natin yan. Kasi bagay naman sila, and ang higit sa lahat kasi wala naman silang natatapakang ibang tao. Samantala, sabi dito ni Andre Denden, mabuhay sa ating lahat, Kim Pao supporters kasama ng mga bashers. Hoy, grabihan. Congratulations Paolo and Kim at sa ating beloved director, Direk Chad Vidanas. Thank you also sa inyo, Miss Gandara, at sa iba pang mga vloggers who supported Kim Pao. I really cried for the success of the movie. Bravo! No comparison, please. Panindigan natin ang pagiging positive sa buhay. Sulit and very worth it talaga ang pinaghirapan nating lahat. Mabuhay
tayong lahat. Yes po, i-ano natin yan, ipanindigan natin ang pagiging positive. Good vibes lang tayo. Always kagaya ni Kim. Kaya always fresh and young looking. O diba, bongga? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.